lagyan nyo naman ng mas mataas na pondo kasi 19% ang contribution ng Mindanao sa GDP ng Pilipinas. Eh bakit kakaunti lamang ang ating binibigay na budget dyan? Tapos yung pinakamalaking legacy project, abay, itinigil ng 2023. Tinigil dahil ayaw nila siguro ang pondo manggaling sa China, pero hindi ka pwede naman kasing tumigil tapos wala kang pampalit na pondo. Lalong-lalo na kung nakikita mo ang laking pondong linalagay sa tinaguri ang unprogrammed at mga ayuda. Imbis na itapo mo yung pera, no? Itayo mo ito, yung first segment, at tuloy-tuloy ang pagdagdag natin dyan kasi yan mahalaga sa Mindanao. Ma'am, unang bahagi ng buwan ng Pebrero ay merong pahayag si Transportation Secretary Jaime Bautista na committed ang pamahalaan na maipatupad at matapos ang proyekto sa kabilangan ng pag-atras na ng China. Baka naman si US mag-provide niyan kapalit ni China kasi best friend natin daw si US bilang financing source. At ang kanilang focus daw ngayon ay ang pag-secure sa right of way habang naghahanap din ng karagdagan na magpupondo ng naturang proyekto. Alam mo, Admar, it shows na walang political will itong administration na ito. Marami tayong pinatayo nung panahon ni, hindi naman, natapos natin yung sinimulan nung panahon ni Presidente Aquino. Ang issues niyan, right of way. Pero, again, tingnan mo yung mga daan na tinayo sa Gensan nung under martial law, ang Mindanao. Wala namang opposition sa right of way sa Mindanao eh. Yung problema ng right of way, Luzon yan. Nakita ko yun ng sarili kong mata nung ako'y bumaba sa Gensan nung ang Mindanao ay under martial law. Sinasabi ng Maynila, ng National Capital Region, masama yung martial law. Pero sa Mindanao, masaya sila. Iba ang sitwasyon ng martial law Luzon at iba ang sitwasyon ng martial law Mindanao. Natutuwa sila, nagkaroon ng ganon, natutuwa sila, nakakauwi ang tao ng maaga, may sundalo, very safe sila. Pero nung point na yon, titingnan mo yung Gensan, yung highway, 2 lanes lang yun eh. Naging 4, naging 6. Okay? Pero magtataka kayong mga tao, sila mismo ang umuusod dun sa daan. Kasi sa kanila yon, minsan lang tayo magkaroon ng ilang lanes. Matuwa tayo. So makikita mo iba yung kultura. So yung road right of way ay problema sa lahat ng flagship program. Hindi yan problema na dapat itigil mo ang paghahanap sa popondo. Kayo nag-cancel eh. 'Di ba? Kung kayo nag-cancel, dapat part ng due diligence, gumawa ka na ng saan ba ako kukuha ng pondo. Kaya makikita mo na naging political. Kaya nakakalungkot dahil ang daming expectations at sinasabi nga nung iba na ano ba yan, si Presidente Duterte waman lang ginawa sa Mindanao. Pero tinapos niya yung Bicol Airport na ang tagal-tagal na niyang pinangako. Tinapos niya yung Bicol Airport. Tinayo niya yung tulay sa Cordoba. 'Di ba? So sa akin, inuna niya at siguro part yan ng kanyang campaign promise na uunahin niya muna yung mga lugar outside of Mindanao. Kaya to a certain degree, may nagtatampo na mga Mindanaoan na bakit naman kami nakalimutan mo? Tingnan natin ang Davao International Airport. 'Di ba? Isa pa rin yung pagtatampo, hindi mo man lang inayos. So siguro sa kanya, parang sinasabi niya, sandali lang, sinimulan na yan. Bakit nyo titigilan sa malapit na sanang natapos yung Tagum to Digos, no? Malaking bagay yan, napakahirap pag-usapan at walang road right of way kasi para mo ma-drawing yung mapa kung saan titigil, ibig sabihin pinag-usipan nyo na yung road right of way. So, hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang rason at ayaw tumbukin
na kinancel nila yung pondo dahil China ang kasama dyan. Tingnan natin sa Indonesia, ha? China rin. It's a conglomeration of several Indonesian companies in China. At ano ang sabi ni Widodo? Kahit ako magkautang, lumubog ang utang ang Indonesia, itutuloy ko ito kasi ito ang pangarap namin. 'Di ba? I mean the strength of vision and the willingness na gawin mo to. Kasi kung hindi mo yan gagawin, kung wala kang tapang na loob na gawin yung isang ganyang kalaking proyekto, wala kang magagawang malaking proyekto. Ano ba ang nasa GAA natin ngayong 2024? Di ba nawawala yung counterpart fund ng flagship programs at linagay nila sa zero, sabi nga ni Senator Marcos. So anong mangyayari niyan? Lahat ng flagship programs tigil? Singit ko lang, ma'am, kasi isa sa mga talagang kahit na kumbaga hindi part doon sa, sabihin natin indirectly, parang hindi sila part doon sa usapin tungkol sa Mindanao, ang daming nagbigay ng komento nung pinalutang yung ideya na humiwalay na lang ang Mindanao. Ano yung take nyo dito, ma'am? Kasi marami din nagsasabi na maganda rin na napag-usapan yon kasi at least malinaw sa taong bayan na bibigyan na ng importansya yung Mindanao. Ngayon sisiningilin na sila, ayaw nyo pala na maghiwalay ang Mindanao kasi hindi na magiging Luzviminda. Luzvina. Hindi na maging Pilipinas daw. So kumbaga, ngayon magiging challenge ito sa nakaupo at sa mga susunod pa na buhusan talaga ang Mindanao. Maganda yung pangyayari na lumutang yung issue na yan ng secession ng Mindanao. Kayo po, ano pong tingin niyo rito? Tingin ko is kasi meron kang dinidemand. Na demandable right rin naman. Kasi kasuhin niyo yung taong bayan. Pero kung wala kang or else, walang pitik lang siya. Ito yung or else. Iisipin na namin na, sige, gusto niyo maghari-harian dyan, di kayo nakikinig. Hindi kayo sumusunod sa mga basic tenets ng leadership. O hindi, sige, kayo na lang dyan. So it diminishes the price. Kumbaga, gusto nila na mag-people's initiative. Tapos forever silang nakapwesto kasi parliamentary, tapos tuloy-tuloy yun. So tingnan natin kung hari ka nga, pero of what? So ngayon, ma'am, yung mga tumutol doon, nagbigay ng pahayag na tumututol doon sa paghiwalay ng Mindanao, pwede natin silang singilin na, sige, anong may gagawa nyo para sa Mindanao? Kasi ayaw nila na mahiwalay. Ang mga tutol, taga dito eh. Taga Luzon. Mga tao doon, support. Diba? Of course, So at of least, course. aasahan natin siguro sa mga susunod na buwan o taon, nabubuhos na yung kumbaga, kasi alam mo naman, yung taong bayan, madali yung makaalala. Ayaw nyo palang mahiwalay, tapos hindi nyo naman bubuhusan ng pondo. Classic yung pagtigil ng Mindanao rin. Di ba, ako excited na ako kasi yun eh. Ano bang totoong istorya niyan, ma'am? Digos eh. Ano bang istorya nun? Ready na yun. Actually, panahon ni Presidente Duterte, yung rails, marami, like halimbawa, yung Tutuban to Malolos, 90% complete na yan, Correct. turn over sa 2022. 2024 na, 90% complete na yung Tutuban to Malolos. So, ganun din yung nangyari dito sa Mindanao Rail. For signing na yung loan, for some reason, nagbago yung polisiya ng gobyerno, wag na daw yun. Hanap na lang, renegotiate ng bagong loan. Anong iisipin mo dun? Ano na yun signing ready na yun Pirma na lang palang kulang. Go na. Ay, naku. So, Naudlot pa, mga taga Mindanao, ha? Kasi parang naging literal na yung meaning ng the promised land. Punong-puno na ng pangako Puro yung pangako, yung Mindanao. Puro pako. Lahat ng mga pinapangako doon na ganito, ganyan. Hindi naman kakayanin din yan ng presidente na mula Mindanao, di ba? Kasi sabi nga ng Pangulo, yes, presidente ako, galing sa Mindanao, pero hindi naman pwede na buhos ako dyan. Di ba? Doon sila nakakahiya in his case. Pati nga sa Davao City, di ba? In-exclude ang Davao. Oo, pero maraming mga pagbabago na. Pero kailangan pa rin na dapat nasa priority kasi sa mahabang panahon, di pa ako pinapanganak, narinig ko lang, ma'am, so ganun ako kabata. Sa nakalipas na mga panahon, laging dito sa Imperial Manila.
Nagkaka-traffic na nga dito kasi sa sobrang buhos talaga Lahat dito, ng di ba? Actually, hindi. Nagmumukha naman masyadong bad guy ang Imperial Manila. Pasensya na. Pero hindi, kasi ito talaga yung nag-start. It's the capital. Tapos, pagka walang development dun sa iba, pupunta yung mga tao dito. So, dadagsa talaga. So, actually, yung concept ng Imperial Manila, medyo construct siya. Kasi hindi naman, yung mga nandito, hindi talaga taga dito. So, imagine mo din, yung mga talagang taga dito, para sa kanila, they resent the Imperial Manila and also, may interest yung mga taga dito talaga to develop yung mga nasa labas. That way, nadi-decongest yung area. So, the other is that nagiging kasalanan ng Imperial Manila, yung lack of development. Pero what are the officials doing? May mga opisyalis ang Mindanao, ang ginagawa nila. Plus, yung all of this talk about federalism and all that, dahil nga sa kulang na impormasyon, not just in this one, but also in previous administrations, na yung local government code, yung BARM and all that, all of these are moves towards federalism. So, federalism isn't something that we're going to do for the first time, something new. No, we've already been doing it and we're evolving the concept. Kumbaga, nung campaign promise ni Presidente Duterte yan, hindi yan bago. And he was just pushing it a little further para umandar ng konti. Ang ano nga dito is to prioritize yung Mindanao in terms of development. Ang tanong is, first we need to localize what is the problem. Bakit walang development? Bakit biglang kung natitigil? What are the officials asking for? Is it the IRA? Ang BARM, meron sarili silang magkano ba yun? May sarili silang budget coming from the national government na bawal bawasan. Pwede lang yan dagdagan every year. Around in addition 100 billion to what a they year. get. Around Yes. Nasa ganun. A Nasa, year yun. yes, 100 billion. Pero Oo. ma'am, maisingit ko lang to, may kaugnayan pa rin dyan. Yung sa Mandanas ruling, sinasabi nga doon Isa pa yan. sa lumabas na mahigit kalahating trilyon ang utang para sa mga LGU na nakikita ni Governor Mandanas na kung ito ay naibigay nung nag-umpisa yung Local Government Code 1992, pinanganak na ako noon, 1992, may abong na siguro ang mga LGU. Pero hindi sinabi ng Supreme Court na retroactive. Retroactive ba? Hindi. Di ko lang Henceforth, kumbaga. So, actually, nangyari yan in the last administration. Pero, to ensure na tama yung pagbabudget niyan, ni-require ni Presidente Duterte ang DBM, dadaan sa DBM, yung expenditure programs ng mga LGUs for the increase in their budget. So, ang BARM mas maswerte kasi they get to keep their IRA, walang galaw yun. 100%, walang remittance, tapos merong budget from the national government, saka na yung remit, tapos dahan-dahan na lang babawasan yung nila. So, ang hiling ni Governor, maibigay pa yun eh. Di ko lang alam kung kaya pa yung maibigay ang hindi ko alam kung sinama nila dito sa last national budget kasi hindi na pag-usapan. Masyadong matunog kasi yung mga ayuda at saka yung mga on-program yung funds. mga unprogrammed funds na hindi na pag-usapan ng dalawang kapulungan nung nagkaroon sa Baykam na biglang Mekos-mekos. busbong. Correct. So hindi natin tingnan natin doon sa GAA kung kasama na yung Mandanas ruling doon. At saka kung nasusunod ba yung mga guidelines that were set by the DBM in the last admin. So kasama din yan.